na ang pandarambong sa kabanang bayan na pinamumunuan ng grupo ni Marcos at Romualdez. Tawagin natin si Brother mula sa Anay, hindi lang vlogger, hindi lang survivor ng baha, kundi boses pa ng mamamayang Pilipino. Magandang tanghali mga kababayan at mga kaniniis. Ako po ay narito sa inyong harapan upang ipahayag at ipagbigay alam ang aking nararamdaman at nararamdaman ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. Itong particular na sa flood control na di umano, ninakaw ng magpinsan, umaabot na siya ng 1.3 trillion ang ninanakaw ng pamilya Marcos magmula noong 2022 hanggang ngayon 2025. So ngayon magre-release na naman ng panibagong pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.76 trillion. Ganon katindi ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Ganon tayo pabuyin ng gobyerno sa kasalukuyan. At nung unang sunan niya, ipinagyabang niya na ang natapos sa flood control umaabot ng 10,500 at mayroon pang ginagawa ng ongoing na mga flood control sa iba't ibang lugar sa dako ng ating bansang Pilipinas. Subalit noong umabot ng 3 araw, bigla siyang napaksik ni Corina. Doon, unti-unti lumabas ang tunay na kasinungalingan ni Bubong Adik Drug Lord Marcos. Kasinungalingan na magmula sa talampakan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhok. Pagdating ng pangalawang suna, Babalikan natin na bigyan natin ang daan ng way. Dito po tayo sa gilid. Mga kababayan, hindi po tayo pinapalis, kundi magbigay lang ng way. Okay. Atas na ng konti. Dito tayo, bigyan natin ng way ang ating mga kababayan para makalabas-pasok din po. sir, i-move natin. Kasi request ito ng taga Robinsons din. Okay na. Sige, okay na ma. Thank you, sir. Thank you sa mga Pilipino. Bigay po natin ng space ng mga tao. Move lang ng konti, Okay. Ipagpapatuloy po natin ang ating tipon dito sa inside Israel. Ang masakit po sa atin, mga kababayan ng Pilipino, nagbuo na naman sa Kongreso ng platform at sinaraw ang mag-iimbestiga sa kapwa nilang mga magnanakaw. Sa buwatan! Pabor pa kayo? Naniniwala pa ba kayo sa platform sa kanilang mag-iimbestiga mismo sa kanilang mga kasamaan? Hindi! Sa buwatan yan! Ang investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng muro-muro, investigasyon ng mga adik at may mga drug lord pa dyan sa loob ng Kongreso. Ang nakikipagsapatan dyan, lalo na sa ngayon, sa mga drug lord, magmula sa Kongreso hanggang sa mga kanyang. Dahil sinutuloy natin, partikular doon sa pundong nabanggit ko para sa 2026 na umaabot ng 6.76 trillion. Ang tanong, mayroon pang nagawa noong unang pundo itong 2025? Wala. Ngayon, itong pundo sa 2026, aasa pa ba tayo na may magagawa mga kalsada tulay na mga sirang kalye, mga sirang flood control na pupunduhan daw ng
mamamayang Pilipino o hindi kasalanan ng mga buhaya sa umbiso at lalong-lalo na dito kay Bubo Adik Drug Lord Marcos na ang kanyang bagman na itong si Sekretary Punuan. Sila ang pasimuno sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya po kami naririto sa inyong harapan, nananawagan na sana magkaisa na po tayo katulad po ng panahon ng kanyang ama na isang naging diktador, ubod ng pagkananakaw na hanggang ngayon ito si Marcos Jr. minanan niya sa kanyang tatay ang lahing pagkamagnanakaw at mas masahol pa ngayon ang mga nangyayari kaysa noon sa panahon ng ama niya. Maraming salamat at sa tayo. Nananawagan kami na magkaisa at makising na ang mamamayang Pilipino dahil tayo inilulubog sa kahirapan, inilulubog sa baha, napakain tayo sa gutom sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Marcos administrasyon at kasama kanyang pinsan na si Martin Tambalos Romales. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat ng mga naririto. Panay ang banat nyo kay Vice President Inday Sara. Ang confidential fund, ngayon pinatay na ng Supreme Court. Pero, ang mga congressman ngayon, nasan po sila? Mga nagsinali sana. Bakit? Dahil may panibago tayong issue. Ang korupsyon. Dito, pera, walang humpay. Ano po ba yun? DPWH. Nagawa po ng mga kontraktor yan kung wala ang congressman. At sino po ba ang pumipirma ng mga budget na yan? Unang-una na ang ating Presidente BBM. Pangalawa, ang BBM. Magagawa ba nila yan? Bakit po ba pinapanatan natin lahat ng mga kontraktor? Pero sila po ay nagamit lang ng mga politiko. Ginamit lang sila. Naghati-hati sila, ilang bilyon yan. Kaya tayong mga mamamayang Pilipino, may karapatan po tayong magsalita at ipaalam natin sa buong mundo na grabe na ang korupsyon. Kailangan po natin ng accountability. Kailangan po natin ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na sobra na ang kahirapan. Nasa na po ang 20 pesos na bigas? Nawala na naman. Nakalimutan na natin. Ang health political, drug test, nalaban po natin kay Pangulong BBM. Nasa na? Nakalimutan na naman natin. Diba? Bakit? Kasi kung saan lumalabas ang katotohanan, ang bagyo, bumabagyo ng tubig na sinasabi ng ating Presidente, ipunin daw. Pero ano ba dapat ipunin? Inipon nila ang limpak-limpak na pera upang nakawin sa mamamayang Pilipino, especially tayo mga taxpayer. Lahat na nagbabayad ng tax, yan po ang napupunta sa baha na yan. Ang ginagawa, mag-isip po tayo, lahat ng mga congressman sa iba't ibang distrito, picturean po natin yan, i-video natin yan kung talagang mayroong flood control. Dahil miski walang baha sa Maynila, magkano ang flood control nila? Yung tatlong congressman, 2.4 billion. Yung isa, 1.8 billion. Yung isa, 2.1 billion. Pero anong nangyari sa Maynila? Bahang-baha.